Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Mapagpalang umaga, Father. Ang panalangin ay ang ating ugnayan sa Diyos. Isang taimtim na kipag-usap sa Kanya. To pray is to be with Christ and to be united with the community. Kaya napakahalaga ng panalangin. Dito tayo kumukuha ng lakas, lalo na sa ating pangangailangang pang-espiritual. There is a deep sense of peace when God dwells in our hearts. The parable in today's gospel speaks directly to our hearts. These are words of life that reveal our human and Christian authenticity. An authenticity rooted in the humility of recognizing that we are, above all, sinners. Subalit ang ating pagiging tunay na pagiging Kristiyano ay nadudungisan kapag inuunan natin ang ating pansariling interest. Let us remember that the reason we pray is to ask for God's mercy, to give thanks to God. Ang panalangin ay hindi lamang isang kaugalian, kundi isang malalim na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, na puno ng kababaang loob at pasasalamat. Sabi ni Papa Francisco, hindi sapat na itanong kung gaano tayo kadalas manalangin. Kailangan din nating itanong kung paano tayo manalangin. Tanungin mo ang iyong sarili. Maaari bang manalangin ng may kayabangan? Hindi. Maaari bang manalangin ng may pagkukunwari? Hindi. Dapat tayong manalangin sa harap ng Diyos bilang tayo mismo. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa dami, kundi sa paraan ng ating pakipag-ugnayan sa Diyos. Tapat, mapagkumbaba at bukas sa loob. Lumalapit tayo sa Diyos hindi bilang perpektong tao, kundi bilang tayo mismo, makasalanan, ngunit umaasa palagi sa Kanyang habag at awa. Ang tunay na kailangan ay ang ating pagiging totoo. Ang pagkikilala na tayong lahat ay nagkakamali at lahat tayo ay nagkakasala. Hindi tulad ng tagpo sa ating ebanghelyo. Kakaiba ang naging kilos ng isang Pariseo. Para bang ipinamumuka niya sa Diyos ang lahat ng mabuting nagawa niya, na para bang karapat-dapat siyang purihin. Sa halip ng pagpakumbaba, naging mayabang at mapagmalaki siya. Sa katunayan, minaliit niya ang publikano at pinaratangang magnanakaw, mandaraya at nangangalunya. Ang publikano sa kabilang banda ay higit na pinagpala dahil siya ay naging totoo sa kanyang sarili. Inako niya ang kanyang pagiging makasalanan at buong puso siyang humingi ng tawad sa Diyos. Dalawang uri ng tao ang inilarawan sa ating ebanghelyo: ang makasalanan at ang mapagmataas. Kapwa sila makasalanan, ngunit ang pagkakaiba, ang isa ay masyadong bilib sa kanyang sarili. Para bang sinasabi sa kanyang sarili na siya ay malinis. Tipikal ito sa ating buhay, mga kapatid. Madalas nating makita ang dalawang uri ng taong ito. Uminsan tayo mismo ay nahuhulog sa isa sa kanila. Kaya't paalala sa atin ngayon na maging maingat at maging mapagmatyag sa ating mga kilos at saloobin. We need God's mercy and love. Kailangan natin ng Kanyang tulong at awa. Kaya sana, tanggapin natin sa ating sarili na tayo lahat ay makasalanan at magsumikap tayong baguhin ang mga maling paniniwala. Tahakin natin ng mabuti at tuwid ang ating landas. Landas ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ang panalangin ay susi ng pagkakaroon ng kaisipang mapayapa
At sa pamamagitan din ng panalangin, we can discern our faults and failures and correct them. Mga kapatid, damin natin ang presensya ni Kristo sa ating paglalakbay. At hilingin natin sa Kanya ang walang hanggang pagpapala para sa ating pamilya. Please all stand and all together, let us profess